Yo guys, check kamusta mga idol. At ayun na nga, grabe, umabot tayo ng $110,000 ang ating Bitcoin. Mga Lodi, sayang hindi tayo dat pala bago ako nagpumindot, nag-short na ako eh. 110, 7, grabe, muntik pa mag 111, no? So natatandaan nyo to, yung ginuhit ko na to, mga Lods. Sabi ko, consolidation pump, tapos ginuhit ko to yung sa last na consolidation. So alam na natin yan, sunod yan pump. Sabi ko ganun, di ba? O ayan na. Nagkatotoo na naman. So, may isa Bitcoin kasi mga Lodi, parang medyo kumpara sa ibang mga coins, ito yung parang sa akin lang hindi nga ako nagtitrade sa mga ibang coins eh. XRP lang tsaka BTC. Kasi sabi ko kung hindi ko talaga alam niyo yun, yung mababasa yung galaw, 'di ba? Kung hindi mo kayang basahin yung galaw ng Bitcoin, mukhang madidelikado ka na sa mga ibang coin. So, dito tayo sa Bitcoin medyo talaga nagsanay, no? Kaya medyo nakikita ko ng kahit papaano yung nangyayari sa Bitcoin, o yung pwedeng mangyari. Ayan. No? So, grabe to. Mga Lodi, no? So, ayun, sayang di ako nakapag-short sa 110. No? Pero okay lang yan. Mag-update muna tayo. Mamaya tatry ko kasi iniisip ko baka mag 112 pa to eh. Saan yung 112? Mga dito pa yan. Ang lapit na niyan, oh. Kasi ito, check natin to. 12%. Ito. 12% din, oh. So, ito. Check lang natin. Kung aabot siya ng 12%, 114 dapat bago tayo mag-short. Sa tingin ko lang yun, baka mali ako, mga Lodi, no? So, ayan, grabe. Nakita niyo yung ating day, oh. Halos lahat is kulay green. Pi Network 11%, XMR o yung Monero 10%, Core 10%, Dog Whip Hat 11% mga idol. Grabe, kulay green tayo ngayon. Sa hours merong mga nag-stay pa rin ng green tulad ng BSB, pero yung whip medyo nag-correction na. Oh, ayan mga Lodi, grabe. Grabe yung ating Pero syempre, hintayin natin 'yan. Hanggang mamayang gabi magko-close yung daily candle niyan. So, hintayin natin mga idol kung magtutuloy-tuloy ba 'to o magkakaroon tayo ng correction, no? So, gravities mga Lodi. So, check dito tayo sa may ating sa mga wala pang crypto exchange mga idol, andyan yung ating BitGet sa description, no? Pag nag-register kayo diyan, malupit ang mangyayari sa inyo. Magiging matindi kayong tao. Mag-start na tayo. Alam niyo na, mag-news na tayo. So mag-like na muna tayo bago tayo mag-news. Mga idol, like lang. Like lang ng ating video. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update sa crypto, NFT at kung anik-anik pa, mag-subscribe na kayo sa ating channel, mga Lodi. So ito na. Unahin na natin tong malungkot na balita na to. Kasi kahapon, kung natatandaan nyo kahapon, nagbalita tayo yung Nyan Heroes, 'di ba? Nag-shutdown na sila yung NFT games na yun, nag-shutdown na sila dahil kulang sila sa funds. So eto din mga Lodi, grabe, ang dami pa naman nag-invest dito ng mga kakilala ko na nag-NFT news nag-NFT game na content creator. Grabe. Yung Ember Sword, nako. Crypto game Ember Sword just announced it's shutting down, citing funding challenge and broader market difficulties. In 2024, Ember Sword raised more than $7 million in funding and launched its token Ember on June 13. They sold over 40,000 virtual land NFTs. Ayan, nakasold sila niyan. Ang dami rin yan, no? Gathering pledge worth $203 million from around 35,000 users. Ang daming naglalaro din talaga ng Ember Sword, mga Lodi. Ang dami nag-invest dito eh.
Users with more than 11 million in land sales. Grabe. Despite strong early traction, including a major NFT launch Origin Collection and initial early access gameplay in December 2024, the project recently announced they're shutting down due to funding issue and broader challenge in Web3 gaming. No? Grabe yun. Ang laki ng kinita tapos nag-shutdown. Mga idol. Buti pa yung Ronin. Ang tibay talaga ng Ronin at ng Sky Mabis, mga Lodi. No? Grabe to. Mga idol, Ember Sword, do. Grabe. Ako rin, dati gusto kong bumili ng land dito sa Ember Sword, eh. Ember Game. Ano ba yan? Ang ano-anong mga... Ang dami nang nag-a-announce ng ano ngayon, nasi-shutdown na. Naku, wag naman sana. Pero hindi yan. Alam nyo kung bakit alam ko na hindi mag-shutdown yung Sky Mabis o yung Ronin Network, mga Lodi. Alam nyo kung bakit alam ko? Ha? Kasi nabuhay ang Sky Mabis o ang Ronin sa bear market, mga Lodi. Isipin nyo, nabuhay kami sa bear market, tapos sa tingin nyo, bull market ngayon, mag-shutdown kami. No way. Ang ganda pa naman ng Ember Sword, do. Maraming, sino ba yung mga pinapanood kong content creator na bumibili ng land dito? Ang ganda rin ng laro na to, eh. Wala na, nag-shutdown na. Ang ganda rin, oh. Nakita nyo yun. Kaya lang, wala na, GG. GG, mga idol. Sayang yung pinaghirapan. Bakit ganun? Diba? Sayang naman yung pinaghirapan, mga Lodi. Kaya lang wala tayong magagawa. Kaysa pangakuan pa nila ng kung ano-ano yung mga players at umasa pa, sinabi na nila, paano yung mga invest ng mga player doon? Ibabalik kaya nila yon, mga Lodi? Kaya tama, no? Paano kaya yun? Paano yun, no? Ang dami nag-invest dyan, madidimanda sila kapag di nila binalik yung pera. 'Di ba? So hanap tayo ng update dito sa mga game na nag-shutdown. Taragis na mga game yan. Ano kayong mangyayari dyan? Ito na. Dahil nga umabot tayo ng 110,000, mga Lodi, ang ating Bitcoin. Liquidated ang mga nag-short, no? Let's liquidate the short Bitcoin efforts. No, 2 billion. Grabe, 2 billion worth of BTC short will be liquidated at 110. Destroy the bears, sabi, mga Lodi. So dahil nag 110, 110.7 pa nga, malamang liquidated yung 2 billion na yun, mga Lodi, no? Durug ang lahat, mga Lods, no? Grabe. So masarap, yung mga short babawi yan. Mag-short ulit yan pagka-liquidate nila. So, sabi dito ni Robert Kiyosaki, ang author ng Rich Dad, Poor Dad, na the best pa rin hanggang ngayon. I mean, best-selling something book, financial something, ganun, no? Hindi ko alam, eh. The end is here, sabi ni Robert Kiyosaki. What if you threw a party and no one showed up? No? Ito yung sinabi natin to kahapon, eh. That is what happened yesterday. Sabi sa inyo kahapon to, eh. The Fed held an auction for US bonds and no one showed up, mga idol. Walang dumating, no? Dinedma ang Fed. Wala kaming pakialam sa'yo, Jerome, sabi. So the Fed quietly bought 50 billion of its own fake money with fake money. Alam mo yun, yung magprint tayo ng money. Siyempre, fake money tawag nila ron. Nagprint sila ng money at binili nila nang napinrint din nila na money. Ganun yung nangyayari. The party is over. Hyperinflation is here, sabi niya, no? Millions, young and old, to be wiped out financially. Nako, yung mga naka-invest, mga Lodi, mukhang mawa-wipe out daw, no? Oh, shit. sorry. Nasuntok ko yung microphone. Okay. Good news, sabi niya naman. May good news naman daw. The good news is gold will go 25,000, silver to $70, Bitcoin to 500,000.
to 1 million, no? 500,000K to 1 million, sabi ni ah, Robert Kiyosaki. The big print, the title of Larry Lepard's latest book is on. Please read it. Sabi niya, the end I have been warning the world about is here. My God, have mercy on our soul. Magpiprint na ng money. Ayun na yung hyperinflation, mga idol. Alam niyo yung sinasabi ni Boss Robo na hinug na, kailangan nating magkaroon ng recession. Sabi ko naman sa inyo, yung recession, pwede siyang maging bad or pwede rin siyang maging good pagdating sa crypto, mga lodi, no? Kasi sabi nga nila, syempre, kapag ganun, saan mo dadalhin yung pera mo kung ikaw yung investor tas meron tayong recession o hyperinflation? 'Di ba? Pwede siyang dalhin sa crypto, mga lodi, na hindi kayang pakialaman ng government, no? Parang ganun yung mangyayari diyan. So, babaha ng pera sa crypto, parang ganun. Sabi nga ni Trump dito, sabi nga ni Dakobieski letter, in a way, President Trump may actually want a recession. A recession achieves most of Trump's economic goals at once. Kumbaga, yung mga plano ni Trump, ma-achieve yun kapag nagkaroon ng recession. Siyempre, lower US inflation. So, magpiprint kasi talaga yan. Lower treasury yields. Lower trade deficit through tariffs. Fed interest rate cut. Siyempre, magkakaroon ng rate cut yan kasi nga, ang taas na ng inflation. Lower oil prices. After the recent surge in treasury yields, the Trump administration has realized that trade deal headlines won't work anymore. A recession may be the best solution after years of inflation and pre-money. Mga lodi, ito yung tinatawag na na parang babagsak muna lahat, mga lods, bago lumipad. Parang yung arrow, di ba, binabatak mong pabalik yung bago mo bitawan, yung bago lumipad. Ganun ang mangyayari pag nagkaroon tayo niyan. Mga idol, no? Clearly, the Fed is now swaying monetary policy based on Trump's calls for the rate cuts, no? Therefore, economic policy is what Trump can control. A trade war may actually achieve most of these goals the hard way. No? So, ayun mga lodi, grabe. Ano kaya? Magkakaroon kaya? O meron na, hindi lang sinasabi. Idol. Once na mag-print na ng money yan, ako, paldo kayo, mga idol. Eto na. US, ito medyo medyo kabahala. Ayun, no? Kabahala ito, mga idol, no? A US tourist in London was drugged and robbed of 123K in Bitcoin and XRP after entering a fake Uber. Mga lodi, no? So, nag-Uber siya, tapos dinrug siya. Hindi natin alam kung ano pang ginawa sa akin. Siguro, pera ka ba? Wala pera ba? Kumbaga, syempre, drug ka na, palukan na eh. Kumbaga, high na high ka na eh. Ang pera ko lang sa crypto. Oh, yun. Oh, sige na, amin na yung crypto mo. $121,000, mga idol. 23 pala, sorry. $123,000. Halos mga 6 million sa atin yan. 7 million pesos. Mga lodi, no? Kaya, yung mga sa Uber, nako, delikado. Parang may napanood ako niyan yung hostel. Sa London ba yun? Sa London din nata yun. Yung mga sinasakyan nila. Yun. Grabe ito pala sa London. President Donald Trump, crypto czar David Sachs says the Genius Act stablecoin bill will pass with significant bipartisan support, mga idol, no? So itong Genius Act na yan, alam na natin kung sino yung pinaka-maapektuhan na malupit niyan. Di ba? XRP make history. Volatility share to launch the first ever XRP future ETF tomorrow. O, makaka-cancel ba yan o matutuloy? Diba? Pero kung ilalunch na bukas yan, ako, history talaga yan, mga lodi. Eto matindi. Bakit kaya? Anong alam nila na hindi natin nalalaman?
Di ba kahapon meron tayo yung 699,999, di ba? Ito ngayon, 569 million worth of XRP. A whale just bought 236,982,997 ulit. 236,982,972 XRP from Kraken, a worth a staggering $569 million. No? Who in the world is this guy? Sabi, no? Parang si ano nagsabi nun na si McGregor. Who the poop is this guy? Yan ha. Grabe, 200 million, ay 236 million dollars. Ay, 236 million XRP pala. Mga lodi, grabe yan. No? Bukod dyan, meron pa dito. A massive ito rin ata yun pala. Pares lang to eh. 236. 236. So, ito nga rin yan mga lodi. Sorry, nagnadoble ko yung news. Ito rin matindi to. Ito si Amelia Baby. Si Amelia Baby. Sabi dito, a new document reveals that the Trump administration has paved the way for XRP to continue to increase in value. XRP is too big to fail, mga lodi, no? Ito Trump pa to, mga lodi Ulitin ko. A new document reveals that the Trump administration has paved the way for XRP to continue to increase in value. Mga lodi, kung papansinin nyo, ang XRP one day halos umistak siya ng nag-stay siya ng $2 sa loob ng 6 months, mga lodi. Umpisa natin dito. Sabihin natin dito. Ayan, dito yung lowest niya. From anong dito? Dali lang sabihin natin December, January, February, March, April, May. 6 months tayong nag-hold sa $2. Mga idol, 6 months. Nakita nyo ba tong Nakita nyo ba tong itong triangle na yan, mga lodi? Wait lang, tanggalin ko lang tong chikitong guhit na to. Ito. Sabihin natin ganyan, mga lodi, no? Nakita nyo ba yan? Ginawa ko na sa pay yan Ginawa ko yan sa pay. Ganyan din itsura Yan Nakaday kasi tayo. 1 hour Yan siya mga lodi At lumipad si Pai. Mga idol. So balik tayo kay XRP. Ganun din kaya ang mangyayari, mga lods, sa kanya. Pero sa kanya kasi ang haba ng time frame mga lodi, grabe to. Pag ito umakyat talaga, mga idol, kapanapanabik talaga to, God candle to. So hula ko lang mga lodi sa XRP, pag ito kumawala, mga lodi, kumawala ng malupit na himala, kirigitog, butsikitog talaga mangyayari dyan. Hanggang saan yan? Check natin Simula dito. Hanggang pinakamataas niya dito. 585%. Hindi, guhitan ko na lang. Ito na lang. Hanggang dito Ayan. So, ayun yung tinaas niya, no? Nung kumawala siya dito. Ayun yung tinaas niya, mga lodi. So, kung ayan, ilalagay natin dito, kung kakawala siya, sabihin natin ganyan, naabot siya ng $5 to $6 to, mga lodi. Isang malupit na pump lang. No? Isang malupit na pump, 4x to. 5x ay 3x 4x Baka mag $6 to, mga lodi, sa isang malupit na pump lang, mga idol, no? Pwede pa nga mas mataas pa dun Hindi, ganito lang talaga muna para makatotohanan. Mga $6 nga yan, ganyan.
mga Lodi. Tagaan nyo sa bato yan. Op. Pero tao talaga, niniwala, mas mataas talaga to. Baka mga, ano yan, 8, mga ganun, 8. Mataas na yung 8 sa akin. Mataas na yung 8, mga Lodi. No? Saan na tayo? Ayan, sa recession pala tayo. Doon pa lang pala tayo. Ito pala, sa Uber. Ayan. So, ito rin pala. Genius Act pala tayo natapos. At dito pala, sa volatility. Mali ah. Ano? Ito, for sure. Dito. Ay, ito yung mga bumili. Pucharagis talaga. Tapos na pala. Oh. Ayan, no? Mga bumili. No? Tsaka to, yung pave the way for XRP to continue to increase in value. Mga idol, ito na. Taragis talaga yan. No? Ito na yung isang sunod nating news pala. Sabi dito ni Smoke, mga Lodi, why BlackRock is holding up on an XRP filing. So, magtataka ka nga kasi halos mga almost 20 na yung nagpa-file ng ETF spot sa XRP, pero bakit yung BlackRock hindi nila ginagawa yun? Anong trip nyo? Ba't ganyan? Ba't ayaw nyo, no? Ako kasi sa akin, iniisip ko, mukhang may bag sila ng Bitcoin eh. Pero ito yung sinabi dito ni Smoke. BlackRock isn't moving on an XRP ETF yet. Even though XRP is one of the most demand altcoins for an ETF. Now, here's why. Short-term regulatory uncertainty. The SEC still hasn't fully defined whether XRP and other crypto assets are securities or commodities, even though courts have ruled XRP isn't a security na, no? The SEC keeps delaying ETF decision. Approvals are now pushed into June. Ngayong June, ito nga yung sa June nga yung sinasabi ko eh. June or October, which is pasok pa rin sa timeline ko to. BlackRock is waiting for full regulatory clarity before making a move. New institutional grade derivatives, no? Big investors are use futures to hedge and manage risk. Bitcoin and Ethereum have high volume CME futures. XRP launched CME futures on May 19, 2025 with $19 million in volume on one day. On day 1 pala. On day 1 is a major milestone, but the XRP futures market is still new. Okay, institutions tend to wait for consistent activity and deeper liquidity before getting involved. No, so kumbaga, naninigurado talaga sila mga idol. No, liquidity not strong enough yet, sabi dito. XRP has a strong market depth and in one of the top altcoins in the category, but ETFs require high and stable liquidity to handle large inflows and outflows. The SEC watches this closely. BlackRock may be waiting for XRP's liquidity to mature further. Focus on what is really working. Ayun yung gusto rin ng BlackRock. Kung ano yun dyan, sige, dyan tayo mag-focus muna. BlackRock, Bitcoin, and Ethereum ETF are pulling in massive inflows. Right now, BlackRock is focused on scaling what is already performing. No? Competitive timing. Ayan pala, yung timing talagang importante dyan. XRP and Solana are leading ETF application activity. BlackRock may be watching how the SEC handles these filings before jumping in. They are waiting for stronger demand and a better regulatory environment. BlackRock is simply waiting. Ayun lang yung dahilan, mga Lodi. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila mag-a-apply. Tamang timing lang. They are waiting for clearer rules, deeper market maturity, and more sustained demand before making a calculated move. Kasi syempre mga idol, malaking ano yan eh. The biggest hedge fund na yan sa mundo. Yung BlackRock, mga idol, no? So, hindi sila basta-basta papasok mga lord sa ano. Pero ang inaalala ko na din naman sila, dahil pag naunahan na sila ng mga iba, so bagay, hindi rin kasi. Pala, sila yung pinakamalaki. No? So, okay lang sa kanila yan, mga lodi. Eto naman, kanina lang to, nag-post si Michael Saylor. Sabi niya, if you are not buying Bitcoin at all-time high, you're leaving money on the table. Sabi ni Michael Saylor.
Siyempre, sumagot yung idol natin dyan, si 24 Hours Crypto. Sabi niya rito, which is, sang-ayon talaga ako dito sa kanya. Kasi nga, tayo, ang balak natin, bibili tayo ng Bitcoin pag nag-drop na ulit, nag-bear market na ulit, no? Doon tayo sa, hindi tayo bibili sa mataas na, siyempre. Sabi nga dito ni 24 Hours Crypto, no average person is buying 100k Bitcoin, Michael. Sabi niya, no? Michael, no average person is buying 100k of Bitcoin, Michael. Sabi niya, you're pitching a billionaire's asset to people with less than 5,000 in savings. Hindi naman kasi lahat ng mga tao sa US, mga lodis, mayayaman, mga big time, no? Kaya ba't sila bibili ng 100,000 na presyo ng Bitcoin? Kaya nga yung mga bumibili dyan, mga may malulupit na. The median American can't afford a $500 emergency. Yet, you're telling them to FOMO into Bitcoin at all-time high? Are you insane? Sabi niya ganun, no? Kumbaga, wala nga silang paitok eh. Bang emergency. Tapos gusto mo pa sila pabilin sa Bitcoin ng nasa all-time high pa yung Bitcoin ngayon, doon mo sila gusto mong pabilin. Di ba? Masaya ka. Sabi ni 24 Hours Crypto. Doon mo sila gusto mong pabilin, masaya ka. Sabi niya gano'n, no? Bitcoin 10,000 to 40,000 worth right now will not change their lives. No, yung mga normal na tao. It'll leave them broken, stressed, and praying for a 2x. Ayun lang talaga. Kumbaga, kung mag-i-invest sila ngayon, ano ba pinakamataas na pwede lang makuha? 2x, 3x, 4x? Di ba? Sa mga ganyan, no? Bitcoin is now a fully institutionalized playground for corporations na kasi talaga yung mga naglalaro dyan. Hedge funds and high net worth whales, mga lodi, mga big time na yan. Yung mga pumapasok dyan. So, huwag nyo ngayain yung mga maliliit na tao dyan. Ha? Masaya ka. Nagtatagalog si 24 Hours Crypto eh. Not the everyday worker, no, kundi hindi siya pang typical na pangmasa, hindi siya pangmasa. Not the everyday worker, not the dreamers, not retail, sabi niya ganoon. You raise debt to buy more. They'll raise credit card bills trying to chase it. This isn't alpha, it's misdirection. Si Kuroko ka pala eh. Hindi, sabi dito mga lodi, si Michael Saylor, nag-raise siya ng debt eh. Nangungutang siya para bumili. Eh, yung mga taong normal, hindi ganun. Diba? Nag-raise sila sa credit card nila, bills trying to chase it. No, kumbaga, mas mahihirapan sila, no? So, mali yung ganyang mindset, ha, Michael, ha? Masaya ka. Masaya ka. Sabi niya. Retail need to stop romanticizing BTC and start studying the next infrastructure wave. That's where generational wealth is built. Mga lodi, yung susunod na malupit ng matindi. Ayan, sabi nga ni Era Crypto, this is nice and correct sentence. Bitcoin is now a fully institutionalized playground for corporation, hedge fund, and high net worth whales. No, kumbaga pang big time na yung Bitcoin, mga lodi. Sila na yung mga naglalaro doon. Kaya kung ikaw gusto mong kumita ng malaki sa crypto, maganda, wag ka doon sa nilalaroan ng mga big time kasi maliit lang yung kapital mo, sila malaki. Mga idol, no? Kumbaga, kung lalaruin mo yan, ikaw yung matatalo. Ito si 24 Hours Crypto, mga lodi, matagal ko nang pinapanood yan lang sa YouTube. Bankers yan, mga lodi. Sa bangko siya nagtatrabaho ng 16 years ata o 10 years. Kaya alam niya yung mga nangyayari, mga lodi. Kaya napili niya yung XRP. Dahil alam niya yung utility ng XRP, mga lodi. So, follow niyo siya o ano niyo siya sa ano. Sabi nga dito, mga idol, here's the deal. XRP is really cheap now. Diba? Ba't ka mag-Bitcoin? Parang ganun. You only have a few weeks to upload up. We are at the early Bitcoin days. Kumbaga, kung dati mababa yung Bitcoins, biglang lumipad, hindi ka nakasabay, ito na yung chance mo. Parang ganun din, kaya lang XRP yun. Parang ganun yung sinasabi dito, no? Remember all the people that said, I wish I bought?
Learn from mistake of others. Ayun yung sabi dito ni XRP Dragon. Tsaka sabi nga dito mga Lodi, ito para sa akin, totoo to, pero sa futures na to, siguro mga 2 cycle from now. Na? The futures only favors the bold. Retire on XRP. Sabi dito, 100 XRP, never invest again. No? Hindi mo na kailangan mag-invest again pag meron kang 100 XRP. Kung 1,000 XRP, nako, never work again ka na. Hindi ka na magtatrabaho sa buong something na buhay mo. Kung meron kang 10,000 XRP, never worry again. No? Hindi mo na alahanin hanggang madits ka na, mayaman na yung mga apo mo. Parang ganun sinabi dito. Pero medyo matagal pa to, mga idol. Pero sa tingin ko, ngayong cycle, dito na tayo mag-i-start ngayong cycle. Tapos next cycle, doon na yung pinakamalupit na mangyayari. Sa tingin ko lang yun, mga lods, no? So, kung kayo isa, lapit na mabasag, mga lodi, pag yan kumawala ng himala, matindi mangyayari dyan. So, ayun, mga idol, no? Ayun yung update natin ngayong umaga. Mamayang gabi, syempre, 2 video tayo a day. So, kailangan nyo mag-subscribe para mauna kayo at mag-champion sa comment section. Kung sino yung nauna. Sa note, kailangan meron kayo naka-ring yung bell para meron kayo notification. Sabi nga ni ni Avi, kasali kayo sa Notification Nation. No, ayan mga idol. So, mamaya kita-kits ulit tayo. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. Sana enjoy nyo ang ating video ngayon, mga idol. No, mamaya tayo magbabasa ng comment gabi. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo at magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me or watch my videos or like, it's link in the description. And I'm doing my homework.